Nagsisimula ang pelikula sa isang sugatang babae na nakahiga sa isang tubig. Iniisip lamang niya ang tungkol sa kaligtasan ng kanyang anak na babae. Sa isang kagubatan kung saan ang isang batang babae na nagngangalang Helena ay masayang tumatakbo sa gitna ng mga puno. Kahit na tinawag siya ng kanyang ina mula sa kanilang kubo. Hindi pinapansin ni Helena ang mga tawag ng kanyang ina at nagpatuloy sa pagtakbo. Sa kalaunan ay nakasalubong niya ang isang lalaking nagngangalang Jacob na ama ni Helena. Si Helena ay may mas malapit na relasyon sa kanyang ama kaysa sa kanyang ina. Kaya mas matagal niyang itong nakasama. Si Jacob na isang mangangaso isinama niya si Helena sa pangangaso at tinuruan ng mga kasanayan sa kaligtasan sa kagubatan sa pamamagitan ng patnubay ni Jacob. Natututo si Helena na mahulaan ang pag-uugali ng hayop sa pamamagitan ng pagmamasid sa kanilang mga bakas. Gamit ang kasanayang ito sinusubaybayan niya ang isang osa hanggang sa makita nilang kumakain ito sa likod ng ilang mga puno. Pagkatapos ay binigyan ni Jacob si Helena ng karagdagang mga aralin sa armas at hinihiling sa kanya na patamaan ang osa. Sa kabutihang palad bago pa man matamaan ni Helena ang osa ay naramdaman ang kanilang presensya at tumakbo palayo. Napagtanto ni Helena na nakita sila ng osa dahil sa ihip ng hangin mula sa kanilang direksyon na nagtuturo sa kanya ng isa pang mahalagang aral. Sa kanilang pag-uwi, hinanap ni Helena ang kanyang ina. Nagalit si Beth dahil hindi niya pinansin ang kanyang mga tawag. Sa kabila ng hindi matagumpay na pangangaso ni Helena noong araw na iyon, ay tinatuan ni Jacob ang kanyang braso bilang regalo. Mamaya habang si Helena ay naghihipon ng mga halaman, sa kagubatan ay narinig niya ang kanyang ina na sumisigaw. Nagmamadaling pumunta at nakita niya ang kanyang ama na tinutulungan ang kanyang ina mula sa tubig na humahantong kay Helena sa takot na nalunod ang kanyang ina. Noong gabing iyon ay nagsasanay si Helena na tumugtog ng kanyang plauta. Ngunit hiniling ng kanyang ina na itigil ito. Napansin niya ang dalawang dayami na manika malapit sa bintana na kumakatawan sa kanya at sa kanyang ama. Kinabukasan ay muling nangangaso sina Helena at Jacob at nakahanap sila ng binti ng lobo sa isa sa kanilang mga bitag. Ipinaliwanag ni Jacob na isinakripisyo ng lobo ang binti nito upang makatakas. Pagkaraan ng ilang sandali ay nakahuli sila ng osa para kainin, at si Helena ay nakatanggap ng bagong tato sa kanyang leeg, isang tradisyon na sinimulan ni Jacob. Pagkatapos ng matagumpay na pangangaso, mamaya tinanong ni Helena ang kanyang ama kung kailan siya magkakaroon ng shed para sa kanyang mga armas. Ngunit nagbiro si Jacob na makakakuha siya nito kapag siya ay naging isang mahusay na mangangaso. Sa kanilang pag-uusap napansin ni Helena na si Jacob ay may 3 gintong ngipin. Nang gabing iyon ay nagising si Helena sa tunog ng lobo na malapit sa kanilang cabin. Nang walang takot ay binuksan niya ang pinto at nakita ang isang gutom na payat na lobo sa labas kasama ang matabang lobo sa hindi kalayuan na nakatitig sa kanya. Dumating si Jacob at pagkatapos ay sumama sa kanya na nagpapaliwanag na ang mga lobo ay nagugutom. Iniabot ni Jacob sa kanya ang sandata na humihiling sa kanya na patayin ang matabang lobo. Ngunit nag-alinlangan si Helena, pagkatapos ay kinuha ni Jacob ang sandata at pinatay ang parihong lobo. Binibigyang diin ni Jacob ang kahalagahan ng pagprotekta sa pamilya. Kinaumagahan pumunta si Jacob ng mag-isa sa pangangaso, nangako siya kay Helena na may natitira pa siyang sorpresa sa kanya. Kasama ang kanyang ina, si Helena ay hindi nakikinig sa kanyang ina na tila hindi pamilyar sa kanya. Kinabukasan ay pinili ni Helena na mag-isa sa labas ng cabin. Hindi nagtagal may isang lalaking sakay ng ATV na lumapit, na nagsasabing nawawala siya at nawalan siya ng signal ng telepono. Namangha si Helena, dahil wala pa siyang nakitang ATV sa lugar nila. Si Beth na nagmamadaling isinakay si Helena sa ATV. Ngunit bumalik si Jacob at binaril ang lalaki. Natarante si Beth na sinubukang ilayo si Helena. Ngunit nanlaban siya at sinubukang abutin ang kanyang ama. Hinampas ni Beth ng bato si Helena hanggang sa mawalan siya ng malay. Pagkatapos ay dinala siya kaagad palayo. Nagising si Helena sa isang sopa sa isang istasyon ng pulis. Nagulat siya sa hindi pamilyar na paligid. Lumapit si Officer Clark sa kanya at sinabi sa kanya na nasa malapit lang ang kanyang ina. Nang magtanong si Helena tungkol sa kanyang ama sinabi ni Clark na okay lang ang kanyang ama. Hinihimok niya ang kanyang ina na umuwi ngunit si Beth pagkatapos ay gumawa ng isang nakakagulat na pahayag na nagpapakita na si Jacob ay kinidnap siya at dinala siya sa kagubatan. Si Helena ay hirapan na paniwalaan ito, na sinasabing nagsisinungaling ang kanyang ina. Ikinulong niya ang kanyang sarili sa silid, habang naghahanap ng daan palabas nakita niya ang kanyang kwintas na nakasabit sa isang sanga ng puno sa labas ng bintana na nagbibigay inspirasyon sa kanya upang makatakas. Sa daan, namangha siya sa mga matataas na gusali na may mga ilaw at sasakyan na hindi pa niya nakikita. Biglang narinig ni Helena ang plauta ng kanyang ama at nakita niya ang kanyang ama na nakatayo sa dulo ng isang eskinita. Si Helena ay nagmamadaling niyakap siya, ngunit nang subukan ni Jacob na ilayo si Helena ay dumating ang mga pulis at pinalibutan sila. Bago inaresto ng mga pulis na nangako si Jacob na hahanapin niya si Helena balang araw. Makalipas ang ilang taon ay si Helena.
Ngayon ay isang nasa hustong gulang na nagtatrabaho sa isang opisina na nagpapakita na siya ay kasama na sa human society. Kahit na ang mga tato sa kanyang mukha ay natanggal na, ang mga marka ay nakikita pa rin. Kaya't itinago niya ang mga ito. Pagkatapos ng trabaho ay sinundo niya ang kanyang anak na si Mary mula sa paaralan at dinala siya sa party. Nang magtanong si Mary tungkol sa mga pangalan ng iba't ibang halaman at hayop, madaling masagot ni Helena ito na ikinagulat ni Mary. Kung paano nalaman ng kanyang ina ang lahat ng ito. Nang makita ni Mary ang isang tato sa braso ng kanyang ina at tinanong ito. Sa kanilang pag-uwi, sinalubong sila ng asawa ni Helena na si Stephen at dinadala sila sa isang party. Sa party, ang kaibigan ni Stephen ay nagtanong kay Helena tungkol sa kanyang tato sa leeg. Nagsinungaling siya at sinabing nakuha niya ito sa San Francisco noon. Sinabi rin niyang nagtatrabaho siya bilang empleyado ng isang insurance. Noong gabing iyon ay isang sasakyan ang nasa daan na nagdadala ng ilang bilanggo sa kanilang bagong selda. Pagkaraan ng ilang sandali, ang isang bilanggo ay nagsimulang umubo at may inilabas mula sa kanyang bibig. Pagkatapos ay tahimik niyang binuksan ang kanyang mga posas. At sa sandaling ang mga posas ay natanggal, inatake niya ang guard at matagumpay na nakatakas. Sa susunod na araw, si Helena ay umuwi mula sa trabaho. Nakita niya ang isang pulutong ng mga opisyal ng pulis at mga agent ng FBI sa kanyang bahay, na naging sanhi ng kanyang takot. Isang agent ng FBI na nagpaalam sa kanya na ang kanyang ama at iba pang mga bilanggo ay nakatakas mula sa isang sasakyang pangtransportasyon noong gabi. Bago isiniwalat na ang kanyang ama na si Jacob ay ang umatake sa pulis. Tinanong nila kung may contact ba ito sa kanya, ngunit inamin ni Helena na hindi pa niya ito nakakausap mula noong siya ay 10 taong gulang. Hindi nagtagal ay pumasok si Stephen sa silid at natuklasan na si Helena ay itinago niya ang kanyang nakaraan mula sa kanya. Alam lamang ni Stephen na ang mga magulang ni Helena ay namatay sa isang aksidente sa sasakyan. Pakiramdam niya ay pinagtaksilan siya ni Helen nang malaman na ang ama ni Helena na si Jacob na talagang isang kilalang mamamatay tao. Dahil sa pagkabigo, si Stephen ay umalis kasama ang kanilang anak na babae at hilingin kay Helena na pag-usapan ang bagay na ito sa ibang pagkakataon. Ang mga pulis ay hindi naniniwala sa pahayag ni Helena at hiningi sa kanya ang kanyang telepono at computer. Binalaan niya sila na kung ang kanyang ama ay tumakas ay hindi na nila ito mahuhuli muli. Pagkatapos ang mga pulis ay umalis, si Helena ay nanunood ng balita tungkol sa pagkidnap ni Jacob sa ina ni Helena at banihag ito sa loob ng 12 taon sa kagubatan. Sa kabila ng kanilang pagtakas ng magkasama at ang pagsilang kay Helena sa panahon ng pagkabihag, ay nahirapan si Beth na umangkop sa normal na buhay at sa huli ay ginawa ang hindi maisip. Si Helena pagkatapos ay nakipag-ugnayan sa kanyang asawa na nagpaalam sa kanya na sila ni Mary ay naninirahan sa isang hotel para sa kaligtasan. Gayunpaman ay parang bigo pa rin si Stephen at mabilis na ibinaba ang tawag bago maipaliwanag ni Helena ang anuman. Pagkatapos ay tumungo si Helena sa basement upang kunin ang isang kahon ng kanyang mga gamit. Kasama ng mga ito, nakita niya ang kanyang flute necklace at inalala ang sandaling ibinigay ito ng kanyang ama sa kanya. Noong gabing iyon hindi siya makatulog, nagpasya siyang lumangoy sa lawa malapit sa kanyang bahay. Habang si Jacob at ang kanyang kapwa bilanggo ay sinundo ng isang lalaki sa isang kotse. Kinaumagahan, si Clark na isang police officer ay binisita si Helena. Nagpaabot siya ng kanyang pakikiramay. Matapos makatakas mula sa kagubatan kasama ang kanyang ina, si Clark ay nagpahayag na siya ay may relasyon kay Beth. Ngunit hindi siya makaugnay kay Helena na hindi dumalo sa libing ng kanyang ina. Sa kabila nito ay nagmamalasakit pa rin siya sa kanya. Bago umalis si Clark ay inimbitahan si Helena na samahan siya sa istasyon ng pulisya. Isang nakakagulat na balita mula sa agent ng FBI na si Jacob at ang kanyang kasabwat ay namatay sa isang aksidente sa sasakyan habang sinusubukang tumawid sa hangganan. Kahit na nasunog ang mga biktima, ay nakumpirma pa rin ang pagkakilanlan ni Jacob sa pamamagitan ng kanyang natatanging gintong ngipin. Ngunit 2 bangkay lang ang natagpuan at ang isa ay nakatakas. Subalit hindi nag-react si Helena dahil para sa kanya namatay ang kanyang ama 20 taon na ang nakararaan. Matapos malaman ang pagkamatay ni Jacob, sa wakas ay iniuwi ni Stephen si Mary na ikinalulugod ni Helena. Inamin niya na itinago niya ang kanyang madilim na nakaraan sa takot na hindi magpakasal si Stephen kung alam niya na ang kanyang ama ay isang kriminal. Sa lahat ng bagay na ito, si Helena ay umaasa sa kanyang sarili kung matatanggap pa siya ni Stephen. Ngunit siya ay nagulat sa kanyang pagdedeklara ng kanyang pagmamahal at humihiling sa kanya na maging tapat mula ngayon. Nang si Stephen ay aalis na para magtrabaho, nakiusap siya kay Helena na maging party siya ng kanyang buhay. Nanatiling tahimik si Helena hanggang sa malapit na si Steven sa labas ng pinto nang bigla siyang sumugod para harangin ang sasakyan nito. Umamin sa kanyang pagpupumilit na magtiwala kahit kanino dahil sa reputasyon ng kanyang ama bilang isang kriminal. Sa kabila nito ay ang kanyang ama lamang ang kanyang pinagkakatiwalaan. Pagkatapos ay isiniwalat ni Helena ang lahat ng kanyang mga tato kay Stephen na nagpapaliwanag ng kahalagahan ng mga ito.
Tinanong niya kung papakasalan pa rin siya nito kung alam na niya ang lahat sa simula ng walang pag-aalinlangan. Niyakap siya ni Stephen ng mahigpit na nagpapatunay sa kanyang pagmamahal. Kinaumagahan ipinakilala ni Helena ang kanyang pamilya kay Clark sa unang pagkakataon. Si Clark ay tuwang-tuwa siyang makilala si Mary at umaasa na tawagin siya nitong lolo. Nagbahagi siya ng mga larawan noong kabataan ni Helena na nagpapakita kung gaano niya ito inaalagaan kahit bilang stepfather lang niya. Sa mga larawan ay si Beth na sinabi niya kay Mary na lola niya ito. Bago umalis si Helena napansin ni Clark ang tato sa braso nito. Nasa palagay niya ay nangangahulugang pagmamayari, sa wikang Indian. Gayunpaman ipinaliwanag ni Helena na sinabi sa kanya ng kanyang ama na ang ibig sabihin nito ay ang pamilya. Sa kanyang pag-uwi si Helena na sa wakas ay nagsimulang makaramdam siya na bumalik ang kanyang buhay sa normal at halos masagasan ang isang pigire na kahawig ng isang lobo. Nagpabalik ito sa alaala ng kanyang ama na nagsasabi sa kanya tungkol sa mga lobo na nagsasakripisyo ng mga paa para sa kalayaan. Noong gabing si Helena ay sinalanta ng mga bangungot sa pagbabalik ng kanyang ama at nakaramdam ng pagkabalisa. Dinala niya ang kanyang anak na babae upang matulog sa kanya at ang kanyang asawa. Kinaumagahan ay tumindi ang pagkabalisa ni Helena nang makakita siya ng lupa sa sahig sa takot na dumating si Jacob sa kanilang bahay. Subalit natuklasan niyang dumi lamang ito ng sapatos ni Mary. Habang namimili sa palengke noong araw nakita ni Helena ang isa sa mga kasamahan ni Stephen. Nang bigla ang tunog ng plauta ng kanyang ama ang nakakuha ng kanyang atensyon at nakita niya ang isang lalaki na may mahabang buhok na kahawig ng kanyang ama na naglalakad palayo. Sinundan niya ito, ngunit nawala sa kanyang paningin. Iniisip ni Helena na buhay pa ang kanyang ama at binabantayan sila. Naglagay siya ng mga bitag at tiniyak na ang lahat ng pinto at bintana ay nakalock. Noong gabing iyon matapos patulugin si Mary, narinig ni Helena ang pagtunog ng trap bell. Kinuha niya ang kutsilyong na ibinigay sa kanya ng kanyang ama at nagmamadaling lumabas upang tingnan. Ngunit natagpuan niya lamang ang isang patay na kuneho na nahuli sa trap. Kasabay nito ay narinig niyang bumukas ang pinto ng kanyang bahay na nagdulot sa kanya ng takot at nagmamadaling bumalik sa loob, natuklasan niya na pauwi pa lang si Stephen. Sa kabila nito ay hindi pa rin mapakali si Helena at nagpas siyang tawagan si Clark upang iulat ang insidente kasama ang kuneho. Ipinaliwanag niya na ang kuneho ay may sugat sa ulo, na humahantong sa kanya upang maghinala na ang kanyang ama na si Jacob ay buhay. Gayunpaman iminungkahi ni Clark na ang kuneho ay maaaring nasugatan sa ibang paraan at hinihimok si Helena na huwag isipin ang kanyang mga iniisip dahil si Jacob ay malinaw na patay. Sa susunod na umaga nakita ni Helena naglalaro si Mary ng mga dolls, na katulad sa kanya. Hindi masabi ni Mary kung saan nanggaling ang mga manika kaya naniniwala si Helena na ang kanyang ama ay maaaring buhay pa at sa malapit lang sa kanila. Agad niyang dinala si Mary sa paaralan at hiniling sa kanya na maghintay hanggang siya o si Stephen ay sunduin siya. Si Helena pagkatapos ay nakipagkita kay Stephen sa kanyang opisina at hiniling sa kanya na sunduin si Mary sa paaralan at inamin na gagawin niya ang isang bagay na hindi niya masabi sa kanya. Sa kabila ng pag-aalala ni Stephen, sinabi ni Helena na ito na ang kanyang huling sekreto. Pumunta siya sa kagubatan, sa gilid ng kagubatan ay pinalaki niya ang isang bangka at nagsimulang maglakbay sa mahabang ilog. Pagkatapos ng ilang oras ng paglalakbay, narating ni Helena ang puno ng tubig. Isang talon na nagpabalik ng mga alaala ng kanyang nakaraan. Sa kalaunan ay dumating siya sa cabin kung saan dating nanirahan ang kanyang pamilya. Sa loob inilagay niya ang dalawa mga dayami na manika malapit sa bintana na nakapagpapaalaala sa lumang panahon. Nang biglang lumitaw si Jacob na talagang buhay pa, at si Helena ay nakatulala. Pagkaraan ng 20 taon na magkahiwalay ay sa wakas ay muling nagkita-kita silang dalawa. Dinala ni Jacob si Helena para mamasyal sa pamilyar na kagubatan na madalas nilang pinupuntahan. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya kung paano niya nalinlang ang pulis sa pamamagitan ng pag-aalay ng kanyang 3 gintong ngipin na inihalin tulad ito sa lobo na nag-aalay ng paa. Ipinahayag din ni Jacob ang kanyang pagkabigo na hindi siya binisita ni Helena sa bilangguan o dinala si Mary. Si Jacob pagkatapos ay ipinakita sa kanya ang isang bangka sa tabi ng ilog na nagmumungkahi na magsimula sila ng isang bagong buhay sa Canada. Na ikinagalit ni Helena, dahil mayroon na siyang sariling pamilya. Gayunpaman iginiit ni Jacob na maaari silang magkaroon ng isang perpektong buhay sa kagubatan muli. Ngunit naalala ni Helena na sinusubukan niyang lunurin si Beth nang nagtangka itong tumakas. Matatag niyang tinanggihan ang pakiusap ni Jacob na dalhin si Mary. Si Helena na idineklara ang kanilang relasyon at ipinahayag ang kanyang pagnanais na umalis at humihiling sa kanya na huwag na siyang lapitan muli at ang kanyang pamilya. Pagkarinig nito si Jacob ay nakaramdam ng matinding kalungkutan at mahigpit niyang niyakap ang kanyang anak bago ito pinakawalan. Ngunit sa kanilang paglalakbay ay nabigla si Helena nang makita si Clark doon. Ipinaliwanag niya na nakipag-ugnayan sa kanya si Stephen na nag-aalala sa kanya. Sinubukan niyang kumbansihin ni Helena si Clark na umalis. Ngunit huli na ang lahat at dumating na si Jacob at mabilis na pinatay si Clark.
Pagkatapos ay kinalagad niya si Helena at itinapon sa isang butas. Nangako si Jacob na kunin si Mary bago tatakpan ang butas. Isang parusa na madalas niyang ibigay kay Helena noong bata pa ito. Naalala ni Helena ang sandaling iligtas siya ng kanyang ina mula sa butas. Isang testamento ng pagmamahal ng kanyang ina na determinadong iligtas ang kanyang sariling anak. Buong lakas na umakyat si Helena sa butas. Nang marating niya ang ibabaw ay nakita niya ang bodega kung saan nagimbak ng mga armas ang kanyang ama. Mabilis siyang nakakita ng sandata at mga bala. Natuklasan ni Helena na nawawala ang bangka ng kanyang ama. Gamit ang kanyang kakayahan sa pagsubaybay ay dali-dali niyang hinanap ito at kalaunan ay nakita niya si Jacob na sumasagwan sa bangka patungo sa target. Binaril siya ni Helena ngunit hindi niya ito tinamaan, kaya nagpas siya si Jacob na tumakas. Si Helena pagkatapos ay nagsimulang subaybayan muli gamit ang lahat ng mga pamamaraan na itinuro sa kanya ng kanyang ama noong bata pa siya. Pagkaraan ng ilang oras ay nakarating si Helena sa isang bukas na lugar. Sa simula ay binalak niyang bumalik sa kagubatan sa pag-aakalang magtatago ang kanyang ama. Maingat na humakbang pasulong si Helena gamit ang kanyang mga kakayahan upang mahanap si Jacob. Nang hindi inaasahan na nagtatago si Jacob sa tubig at binaril si Helena sa hita. Inutusan ni Jacob si Helena na pumunta siya sa kanyang bangka. Habang naglalakbay ay sinubukan niyang pukawin ito na sinasabing nagmamalasakit siya hindi tulad ng kanyang ina. Gayunpaman ipinagtanggol ni Helena ang kanyang ina na nagsasabing hindi siya kailanman taputok ng baril sa kanya. Biglang nadulas si Helena at nakabitin sa bangin. Nang tangkaing tulungan siya ni Jacob hinailan niya ito pababa. Ilang sandali lang ay bumalik ang eksena sa simula ng pelikula na nagpapakitang ang babae na si Helena. Naputol ang mga pulses ni Helena sa impact ng pagkahulog, sa kabila ng kanyang mga sugat nakatutok siya sa kaligtasan ng kanyang anak. Upang makahanap ng lakas para abutin ang baril. Tinangka ni Jacob na pigilan siya, ngunit mabilis na hinablot ni Helena ang baril at pinatay ang kanyang ama. Gamit ang natitirang lakas nito sumakay siya sa bangka at umuwi na naalala ang sinabi ng kanyang ama tungkol sa pagprotekta sa kanyang pamilya. Dito nagtatapos ang pelikula. Salamat sa panonood kaibigan.